I lay down my strife. I am broken and weary. I'm in need of your light. When my world is falling down, your promises remain. I will run to your open arms. I know there I am safe. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. Lord, I give you my failures. I give you my doubts. You have come in your mercy. You've lifted me out. By your blood, I overcome. I know I'll reach the end. Though I fall 1,000 times, you pick me up again. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. When I go through deep waters, you will be with me. When I walk through the fire, I will not burn. For you are the Lord, my God. I won't be afraid. For you are the Lord, my God. You make all things new. When I go through deep waters, you will be with me. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my
a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, oh, hey. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant. Hey. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Gonna worship my way through this battle. Gonna worship my way through. Hey. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it. Hallelujah! Good morning everyone. Magandang umaga po, and of course, binabati rin po natin ang ating mga kasamahan no, na naka-online, yung mga Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world na kapatiran po natin na naka-online po ngayon. Magandang buhay po sa inyong lahat. A blessed day for you. At yung mga kasama rin po natin dito sa church, a blessed day for all of us. Now, to start with, pwede bang gawa tayo ng gesture, sasabihin nyo, I am great.
Yung mga naka-online din po, pwedeng pa-type na lamang po sa inyong comment box yung I am great. Alright. Last time, yung mga nabanggit ko po is yung goals po natin sa ating buhay. Yung gusto nating maabot ngayon 2021. And sabi ko, pag gusto natin na meron tayong marating, minsan di ba may mga hindrances, may mga hadlang. At ito nga yung nabasa ko kay Ogmandino, sabi niya, many of us never realize our greatness because we become sidetracked by secondary activity. Kaya pala tayo minsan, yung gusto nating goal natin na sa taong ito, hindi pala nangyayari. Bakit? Merong distraction sa atin. That's why, ito po yung gusto kong malaman natin na baka ito yung nagiging hadlang kung bakit hindi natin na-hit yung goals natin. Kaya ngayon, this week kasi, from Monday to Saturday, meron po tayong series na ginagawa dito sa church, yung ating prayer gathering, yung Let Go series, na i-let go po natin yung mga unforgiveness, yung mga offenses, yung mga toxic relationship, mga guilt, mga bad habits, yung mga bad attitudes po natin. Kaya ito po yung baka maaring dahilan kung bakit hindi natin na-hit yung goal natin. That's why, tanungin ko po, lahat po ba may problema dito? Sinong walang problema? Sinong walang problema? Ay, lahat pala tayo may problema. Okay. Di bale, kasi may kwento po ako. Meron tong sang Kristiyano, matagal na tong Kristiyano, at lagi po siyang nagpo-pray. Talagang miracle po yung nangyari, no? One week po siya nagpo-pray na sabi niya, Lord, tanggalin mo lahat ng problema ko. Sabi niya. At of course, no, 1 week, talagang bilib na bilib niya na kayang gawin ni Lord para sa kanya yon. And second week, ginawa niya pa ulit. Hindi talaga natitinag. Yun ang mga taong prayerful. Tapos pang third week, ganun pa rin. Talagang hindi pa nasasagot. Yung fourth week, talagang ano siya sa sarili niya na kaya ko to. Meron si Lord. Kaya niyang i-grant itong wish ko na to, yung request ko na ito. At say what? The next day, may nangyari. Ano kayo nangyari? Miracle po yung nangyari sa kanyang prayer. Lahat po ng problema niya po nawala. Ganyan po ka-powerful yung prayer. Pero may masaklap lang din po, yung buhay niya nawala din. Kaya, gusto niyo rin po bang mawala yung problema niyo? Okay. At least alam na natin, ganun po yun, no? That's reality po sa ating buhay, no? That's actually the reality of our life. Pero the truth is, dadaan man tayo ng mga kahirapan, yung mga kabigatan, pero si Lord, tutulungan niya tayo. And you know what? Ito kasi yung dapat na maintindihan rin natin. May promise si Lord. At nung nabasa ko po ito, wow, amazing. Kasi sabi niya dun sa John 14 verse 12, no? Si Jesus sabi niya, whoever believes in me can do. Sabi niya, yung anuman yung nagawa ko, kaya niyang gawin. And meron pa, you can do greater works. Kaya dapat yun ang i-plant natin sa ating mga sarili na, wow, kaya pala nating higitan pa yung nagawa ni Jesus. Sinabi niya yun. Promise yun. Kaya yung mga parang imposible, kaya natin yan, kasama natin si Lord. And that's why I'm so thankful na andito po tayo, no? Na lagi tayong pag-pray, lagi tayong sama-sama para yung gusto nating goal sa ating buhay ay ating mararating. And of course, hindi lang po pang sa ating sarili lang, also need to pray sa ating nation. So, let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami ulit this moment na alam po namin ang buhay ng bawat isa ay mga dala-dala, but we will let it go, Panginoon, ano man itong mga unforgiveness na to, ano man yung mga crisis na dinadaanan namin sa aming buhay, yung mga hurts po, mga anger, yung mga
bad habits po, Lord, ano yung mga guilt feeling. Lord, tulungan niyo po kami para mga bagay na ito ay patuloy po naming malagpasan. And of course, we'll also pray sa aming nation, Lord, na ma-let go rin po ang corruption, ma-let go rin po yung bangayan, but we will still pray, Panginoon, yung healing po ng aming country, ng aming nation, O Lord, na tulungan nyo rin po ang aming leaders na magkaroon sila ng wisdom na nanggagaling sa'yo. There will be an alignment to those assignment na binigay nyo sa bawat isa sa kanila. And of course, we also pray na yung puso nila ay patutuong magsilbi. They will bring peace and order. They will love you, Lord. They will give the joy, Panginoon. You will give joy to them na itong bansang ito ay magkakaroon ng pagkakaisa. Magkakaroon po ng pagkakaisa na mag-praise sa'yo, makikilala ka, at alam po namin, Lord, walang imposible. Gagawin mo lahat yan para sa aming bansa. Basta kami po ay magtutulungan. We will pray for each other. And again, thank you. We declare, Lord, yung mangyayari sa aming bansa. We will declare na maging victorious po kami. This we ask in Jesus' name. Amen. All the sights and sounds you've created, we stand. All that you've designed. Okay. So, are you ready to praise the Lord? Nakapsuta. Are you ready to praise the Lord? Amen! Hallelujah! Dawatak man titong galway sa nga tumakder ka sa dangay daydayaw tayo ni Apo Dios. Yung mga nakatune in din dyan, be ready. And tingnan mo nga yung katabi mo. And then, ngitian mo. Ayan. Kumustahin mo din. Tignan mo nga kung may freedom sa mukha niya. Yung mga nasa bahay din dyan, tignan niyo yung katabi niyo, baka nakakunot yung noo or nakabusangot. Meaning, pag nakabusangot, ay, alam na. So, hallelujah. So, allow me to read the passage from the book of Galatians chapter 5, verse 1. It says here, "It is for freedom that Christ has set us free. And stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery." So, Jesus died for our sins. Naniniwala po ba kayo doon? So, now we are going to celebrate kasi we have the freedom to celebrate kasi we are free from our sins, from our shame, from guilt, or kung ano man yung mga past natin. We should let go and let God move in our hearts. Amen. So come on, let's dance for the Lord. Hallelujah. Let's clap our hands. You can jump. Song in my heart, song in my soul, song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. This song in my heart.
Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love it lifts me high. Give me reason to run and praise with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, Jesus, your love it lifts me high. Give me reason to run and praise with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Yes, Lord. Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Parang walang freedom ngayon sa mukha nyo. Di ba? Sa freedom, tumalon, tumalakpak, sumayaw, sumigaw. Hallelujah! Woo! Come on, let's celebrate our freedom! Yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love it lifts me high. Give me reason to run and praise with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Yes, Lord. Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Hallelujah! Yes, Lord, we bless your name. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Jesus! Come on, let's give all to the Lord today. Mas malalakas pa yung palakpak na yan. Come on, let's give the best up. Hallelujah! 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 God is good, amen. Ang kaibuti ng Panginoon sa buhay natin today, nandito ulit po tayo to have this worship. And nung umaga, when I was reading the Word of God sa Book of Acts, nabasa ko sa chapter 12 yung buhay ni Peter nung time na hinuli siya ni King Herod. And yung time na yun, nakulong siya. And he is in chain. And sometimes si Satan, ginawa niya noon, tao yung ginamit niya. Now, Satan is trying to give us that chain of guilt, chain of shame, chain of bondage sa buhay natin. And this week, sa Daniel Fast, we talk about sa letting go. It's our time to let go kung ano man yung kabigatan mo. Nung nakita ko yung binabasa ko yun, may miracle na nangyari. Miraculous na nangyari sa buhay ni Peter. When andun siya sa kulungan at tinulungan siya ng angel ni Lord. And today, the Lord will help you to get out with that bondage. Na kung saan ka nakakulong, it's your time to let go and break that chain and allow the Spirit of the Lord to break that chain. Amen. And ganoon po rin yung kasama namin sa Zoom. Allow the Lord to break your chains. As we sing this song, that the Lord is our world. He is the Lord of everything. Hallelujah. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. In Jesus, my beloved Savior, everything I am, I own to you. I own
it all to you. Come on, my Father. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. And I just want you. In Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. Come on, you're my Lord, you are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Oh, no one could ever take your place, Lord, in our lives. And everything I have I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you. On all my days, in all my days are gifts from you. I pray that use them as you want me to. Use them for you. And angels come and adore you. Come on, church. And we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Come on, you're my world. You are my world. You are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Come on, church. That everything that we have today, let's give it to the Lord. Gamitin mo yung kamay mo to worship. Gamitin mo yung bibig mo to worship. To sing this song and declare that you get out that change. Yung chain na yan is matatanggal. Come on, church. As we declare this song, come on, just lift your hands towards in heaven. And pakita mo sa Diyos that you are giving up. Come on, you lift your hands. And as we sing again this second verse of this song, come on. Hallelujah. And everything I have I give to you, my Lord, the one I live for. Come on. I live for you. And
In all my days are gifts from you. I pray that use them as you want me to. I use them for you. Come on, in all my days. In all my days I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you. Come on, all our days. In all my days are gifts from you. I pray that use them as you want me to. Use them for you. And angels, come on, open your mouth. And adore you. Come on, and angels come. And angels come. And adore you. And we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. Come on, you are my Lord, you are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Come on, you are my world, you declare it. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Come on, church. So, it's our time to worship. Come on, open your mouth and declare the goodness of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you. Come on, church. Open your mouth and give praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just give your praise. The highest praise, yung pinakamalakas. Kulang pa yan. Yes, hallelujah. Dadako na po tayo sa ating giving po ngayon, no? And later kasi magre-receive po tayo. That's why kaya po sabi ko it's time naman na tayo ay makapag-give. And before that, meron po tayong announcement muna. Okay? Kasi meron po tayong ginagawa dito sa church. Actually nag-start nung January 11. Ito po ay yung ating prayer and fasting. 21 days po yan. And
po na-discuss that you can relate actually to your life. Kasi lahat po tayo, mga pinagdaanan po natin mga ito. And there are things na we need to let go, no? Sabi nga natin, hindi natin kailangan na yung past kasi yung past po natin is hindi po natin makikita yung future pag puro tayo sa past nakatingin. Kaya makikita nyo po yung isang illustration is yung jeep o kaya sasakyan, no? Hindi nyo man napapansin yung isang sasakyan, yung side mirror niya ang liit, pero yung windshield mo ang laki. Kasi nga kailangan yung harap mo tumingin ka sa harap. Parang ganoon din po yung dapat yung mga tinitignan po natin, no? Pero we need to let go of the past. And of course, yung mga naka-online din po, no? They can also give their offering, their tithes. Dito po sa ating account number sa Metrobank po, no? Naka-flash po dyan sa screen. So you can actually send there. For some details po, pwede nyo rin pong pwede rin yung tanungin yung cell leaders or yung sa ushering po. Okay? Now, let's gonna pray for our tithes and offering. So, Heavenly Father, maraming salamat po ulit sa pagkakataong ito na kami ay makapagbigay. Alam po namin na sa iyo ikaw ang aming provider, that you'll help us also no paano kami magkaroon po ng income, magkaroon ng source ng income, and yung new opportunities at new ideas na pwede po naming pwedeng mapagkunan din po ng aming daily needs. And of course, we'll so pray sa mga promotions, sa mga careers and new businesses, yung mga expansion, the extension, Panginoon. At alam po namin ito ay magagamit sa iyong para ma-expand din po ang iyong kaharian. At the more pa na maraming souls na ma-win, maraming souls po na mag-engage, at marami pang souls na titingala sa iyo at talagang they will give their life to you. And this moment, O Lord, bless in every one of us sa anumang problema rin po namin. Thank you na alam po namin na sasagutin mo. And this will be a seed also kan anuman yung mga goals po namin sa aming buhay. Alam po namin, ikaw rin po ang magbabalik. It's more than po sa ibibigay po namin. And again, we just want to thank you, Lord. We give you the highest praise and the glory. This was in Jesus' name. Amen. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love, give Him faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. To God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last night. So give, and it will come back to you. Okay, nainbag nga agsapat itunggal may sakada tayo amin. Amen. Excited ba kayo tatang agsapa? So sa lahat po na nandiyan sa kanilang mga bahay-bahay, makipag-engage kayo, mag-comment kayo para malaman namin kung talagang hanggang umpisa sa kalagitnaan at hanggang sa katapusan nandiyan kayo. Kasi may disadvantage din po yung nakikipag-digital gathering kasi minsan sumilip lang, nawala yung iba sa gitna, tapos yung iba naman hanggang doon lang sa conclusion. Pero yung iba sabi na, di bali, meron namang hapon, kaya sa hapon na lang ako. Pero dapat po sa ganitong oras, sama kayo sa amin. Amin po ba? Maliban na kung talagang may rason kung bakit hindi kayo makapag-attend sa oras na ito. Okay, so nasabi ni Brother Eric kanina, yung Daniel fast natin, nasa 7th day na po tayo.
At we appreciate yung mga nakipag-engage at yung mga hindi pa, we encourage you to join. Dahil ito po every year na ating ginagawa para po mailagay sa isip natin na meron po tayong ginagawa. Amen. Meron po tayong rason kung bakit tayo nag-Daniel fast para po ito sa willful experience natin for spiritual purpose. Kaya po yung iba sa inyo na nananalangin at bakit hindi tinutugon ng Panginoon ang inyong mga panalangin, samahan nyo ng fasting. Amen po ba? Ang fasting po, ito po ay mandate sa lahat na mga nananampalataya sa Panginoon. Basahin nyo sa Old Testament, sa New Testament, nandiyan po yan, mga kapatid. Kaya po ay pati po sa Book of Joel, pagbasahin nyo pati yung mga nanay na nagpapasuso. Magpasting, mga bata, matatanda, mayaman, mahirap, mga leaders, religious leaders, lahat sila ay mag-aayuno. Pati po yung mga bagong kasal, wala munang honeymoon. Basahin niyo po sa Book of Joel, nandoon po yon. So, ang dami pong mga biblical verses na makikita natin about sa pag-aayuno at yung mga benefits po ng pag-aayuno. Napakaganda po. Kaya po, meron yung ano rin naman, yung mga instructions, yung benefits of fasting. Nandoon po kay Dr. Miles Monroe at sabihin nyo sa mga leaders nyo, nandoon po yung mga guidelines din para alam natin yung pag-iingat din kung tayo po ay nag-aayuno. Ako po, nung bagong believer pa lang ako, ay sabi ng aming chief mechanic ay mag-fasting tayo. Isang araw. Kasi every Saturday, pumupunta kami sa La Union. Ijay, nilipon ako yung part ng La Union na yon. At San Gabriel, La Union. At mag-fasting kami ng Friday, biruin mo bilang mekaniko, nagda-down ka ng mga transmission ng sa transmission ng ELF, maraming mga customers, tigi-isa kaming transmission na ida-down. Palitan mo yung mga clutch lining niya. Ang bigat po noon. Kaya pag isasalpak, kailangan mo lang talaga ng kasama na magsasalpak doon. Kaya hinang-hina po kami. Ang problema, walang instruction sa pagpapasting. Pag gabi, pag natapos na, kakain naman kami ng pinikpikan. Kaya at least maganda po yung instruction. Pag mag-fasting po tayo ng medyo mahaba-haba, maganda po na tingnan natin kasi masisira din po itong bituka natin pag hindi natin iningatan. Amen po ba? Kaya po yung mga kapatid na challenge ko, na sabi ko yung ibang mga leaders, kayang-kaya nyo na yung Daniel fast. Kung gusto nyo, mayroong sinong sasama sa pang 3-day na kahit tubig lang. At meron namang 16 na sumama. Amen po ba? Dalawang 144. And after 3 days, sabi ko, tuloy natin sa 7th day. Wow! May 9 na sumama. At pang 7 araw na po namin ngayon. At kitang-kita nyo po, malakas kami. Hello? Hindi totoo yung parang isang araw lang nang hihina ka na, pangalawang araw, kaslak nga matay. Sa isip mo lang yan. Kasi ito, magkukuman itong tiyan. Kaya dyan mo makikita kung talagang baka kaya kang i-control pa nitong bili mo, mga kapatid. Hello? Hello? Kaya po sa inyo, gawin po nyo, itry nyo po, mga kapatid. Meron pa tayong 14 days. Sabi ko sa aking mga anak, pati yung mga bata, Daniel fast kayo matan. Kasi from the past ay normal yung kanilang kinakain pa rin. Para awanti ang anguton nita nga malutuluto. Salamat naman, bago yung Daniel fast, mayroong nag-offer na kamuti, sabi nila 40 pesos per kilo, kumuha na si Mrs. Sabi ko, kumuha ka ng 30 kilos. Kaya at least, yan, magpakabusog kayo ng mga kamuti na yan. Lutuin nyo kung anong klaseng luto. Nilambong, inyapay dita. At may nag-offer din naman ng patatas, yan, kumuha si Mrs. ng 10 kilo. At yun, hindi na palaging namamalingki si Mrs., makaminos kami pa. Amen po ba? Pero ito po, bakit tayo nagde-Daniel fast? Para po ito sa willful experience natin, para sa spiritual purpose po natin. Hindi lang para, magda-diet ako, para bumasit ititiyan ko. Hindi po, mga kapatid, susunod at susunod din po yon. Pero ang gusto po natin, gusto nating mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. So, ito po, dito po tayo sa Psalm chapter 51, verses 10 to 13. Mag-focus lang po tayo dito sa 3 verses.
At actually ito, basahin po natin, 19 verses po ito, from verse 1 till 19, but dito lang tayo sa 3 verses na magfo-focus. So sabi po dito ni King David, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you." So ito po ay itong prayer at awit po ni David na ito ay may background po ito. Yung kanyang ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos na hindi nalugod ng Diyos sa kanyang ginawa. Mababasa niyo po ito sa 2 Samuel chapter 11 and chapter 12, itong ginawa ni Haring David na ito. Kasi yung time ng mga hari na sila sana ay lalabas para makipaglaban, i-lead niya yung kanyang mga commanders at yung kanyang mga kasundaluhan against sa mga Ammonites. Ang ginawa niya po ay naging idol siya. Alam niyo po, pag yung mga drivers, pag yung idol, pinaandar mo lang yung sasakyan, umaandar nga, pero hindi naman tumatakbo dahil naka-idle lang. So ganun po siya. Hindi siya lumabas para i-lead itong mga kasundaluhan, itong kanyang mga commanders, kundi nag-stay lang po siya sa kanyang palasyo. Nag-relax. At sabi doon, pagdating ng dapit hapon, pagkagat ng dilim, siya ay gumising. Umalis siya sa kanyang higaan at naglakad-lakad doon sa bubong ng kanyang palasyo. At doon sa kanyang paglakad-lakad, wow, nalalasap niya yung magandang hangin. Wow, nakakita ng babae. Hindi lang babae, mga kapatid. Sabi doon, very beautiful. Ilagay niyo nga dyan sa comment box niyo, very beautiful. Napakaganda. Kung sa mga gambler sana, pag karta 1, karta 2, karta 3, 4, 5, maghihirit yan. Kung ganun sana yung nakita ni David, baka tumalikod in Jesus' name. Umalis sana, pero hindi. Yung mata niya nakafocus na doon sa babaeng naliligo at may tumatakbo na sa kanyang isipan. At may pinaplano na siya. At tinawag niya yung kanyang informant. Alamin mo kung sino ang babaeng yon at sabihin mo sa akin. Nagka-interes po itong si David na ito. At ito nga, pumunta yung kanyang informant, bumalik, sabi niya, siya po si Bathsheba, na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na Hittites. May asawa pala. Itong very beautiful. Pero kahit ganun pa man, kahit alam niya na itong si Uriah kasi isa sa mga 30 warriors ni David na mighty warriors niya. Kaya kilala niya mismo itong sundalo na ito. Pero mas interesado pa rin siya. Hindi niya malit go. Dahil very beautiful. Sabi niyo nga, very beautiful. Hindi pa nakontento sa kanyang mga asawa. Meron na nga siyang Ahinoam, Abigail, meron na siyang Maaka, meron siyang Hagit, Abitay, Igla, at iba pa. Gusto pa niya si Bathsheba, na dahil very beautiful. At yun nga, pinapunta niya, yun, nandoon si Bathsheba, nangyari ang di dapat mangyari. Of course, after that, umuwi na siya. Pagkaraan ng 1 buwan, walang dalaw. Pangalawang buwan, walang dalaw. Pangatlong buwan, walang dalaw. Anyari? Buntis. May dumalaw. Pag may laman, may bubukol, of course. Hello? At yung nga sabi niya, alam niya, napagtanto niya na, ako'y buntis.
Kaya pinasabi niya kay Haring David, at si David ay talagang may ginawa ng plano. Kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ng kanyang messenger para sabihin kay Commander Joab na pauwiin itong si Uriah. Kung ikaw sana siguro yung sundalo, nandun ka na sa kalagitnaan ng digmaan, tapos, uwi ka raw, sabi ng hari. Siyempre mag-iisip ka, bakit kaya? May emergency ba? Ayun nga po, pumunta itong si Uriah at pumunta sa hari at kunyari nagtanong si Haring David, kumusta si Commander Joab? Kumusta ang mga kasundaluhan? Ano ang resulta ng digmaan? So parang nagtanong-tanong, kunyari. Pero kung ikaw sana si Uriah na sundalo, mag-iisip ka, aba, yun pala ang tatanungin ni Uriah. Meron namang mga messenger, mga low-rank officer na pwedeng suguin lang para magbalita. Bakit ako pa? Isang mighty warrior. Pero sabi ni David sa kanya, bumaba ka sa iyong bahay, hugasan mo ang iyong mga paa, at umuwi ka na. Yun po ang sinabi ni Haring David. Siyempre, kung ikaw yung sundalo, ilang araw wala ka, ilang buwan na wala ka, siyempre, mamimiss mo yung misis mo dahil very beautiful. Sabi niyo nga, very beautiful. Tapos, pinasabayan pa ni David ng regalo. Of course, excited sana. Wow, dapat regalo ko ni misis ko nga, very beautiful. Pero ang nangyari po doon, pagpunta lang niya, bumaba po siya sa palasyo, hanggang sa gate lang siya, at doon po siya natulog. Kaya yung kanyang informant, ng umaga, nagbalita kay Haring David, mahal na hari, si Uriah po ay hindi bumaba sa kanyang bahay. Kaya pinatawag ni Haring David, sabi niya, bakit? Di ba galing ka sa paglalakbay? Di ba galing ka sa digmaan? Bakit hindi ka umuwi? Sagot ni Uriah, mahal na hari, bakit ako uuwi, kumain, uminom, at sumiping sa aking asawa, na habang ang kaban ng Israel at ang Juda ay nandudun lang sa tulda. At ang aking commander at ang lahat ng kasama kong mga kasundaluhan, nandudun lang sila sa open country. Hindi ko magagawa yan, mahal na hari, habang ikaw ay buhay. Parang sinasabi niya, over my dead body. Kahit hindi ako uwi sa aking very beautiful na asawa para maglabing-labing kami. Wala. Ang unang plano hindi nangyari. Kaya nakapag-isip uli ng pangalawang plano. Sabi nyo nga, pangalawang plano. So sabi niya, okay, manatili ka dito sa palasyo. At naghanda siya ng pagkain na masarap na pagkain. At nag-inuman sila. Sinadya ng lasingin itong si Uriah. Alam naman sa mga kalalakihan na uminom kung minsan nagbabago ang isip. No, baka, mahal na hari. Asuri yung nasabi ko. Babaguhin ko pala. Uuwi pala ako doon sa aking very beautiful na asawa. Pero hindi nangyari. Bumaba rin siya sa palasyo, doon sa gate din na yon, natulog din siya doon kasama ang kanyang mga lingkod. Kaya hindi umubra yung first, second plan niya. Kaya gumawa na siya ng third plan. Nang kinaumagahan na, gumawa siya ng liham na sinasabi doon sa kanyang liham, ilagay mo sa harapan itong si Uriah na ito sa kainitan ng digmaan. Pagkatapos, aatras kayo para siya ay mamamatay. Biruin mo, kay Uriah pa niya hand-carry yung sulat. Kung unfaithful sana itong si Uriah, pwede niya sigurong curious lang, ano kaya itong nilalaman ng sulat na ito? Tignan ko nga. Inalaman sana niya, bakit gusto ng hari na ako ipatayin? Hindi, nalaman sana niya, pero hindi.
talagang yung liham niya para kay Joab binigay niya. At ganun nga po ang nangyari. Naging successful yung third plan ni Haring David. Namatay po itong si Uriah, at nung mabalitaan itong si Mrs. Uriah na si Bathsheba, siya po ay tumangis. At pagkatapos po ng kanyang day of mourning na pagluluksa, kinuha po ni David na kanyang asawa. Walang nakakaalam. At sabi po doon sa last verse ng chapter 11 na yon, ang Panginoon na hindi nalugod sa kanyang ginawa. Kaya pinadala niya itong si propetang Nathan sa hari. At pumunta si Prophet Nathan, sinabi niya sa hari na ito, may mga dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa napakayaman, napakarami niyang kawan at mga bakahan. At yung isa naman ay talagang napakahirap. Pero meron siyang biniling iisang babaeng kordero na ito'y kanyang inalagaan, pinakain sa kanyang pagkainan, pinainom sa kanyang inuman, kasama ang kanyang mga anak, at pinatutulog sa kanyang kandungan, na parang itinuring niya itong kanyang anak na babae. May dumating na bisita itong mayaman, ayaw niyang kumatay doon sa kanyang kawan o sa kanyang bakahan, kundi kinuha niya mismo ang babaeng kordero nitong mahirap na ito. At ito ang kanyang pinakain sa kanyang bisita. Alam niyo, nung marinig po ng hari na yon, yung sinabi ng propeta na yon, sabi doon, nagningas siya ng galit, nag-alab siya ng galit. Kayo naman siguro nakakita kayo yan ng mga taong galit. Diba yung facial expression nila, baka magpupula pa yan, yung ngipin, baka parang incredible hawk na ang tingin niyan, pati yung pananalita mag-iiba. Galit na galit po ang hari. Sabi niya, ang lalaking gumawa niyan ay dapat mamatay. At dapat 4 na bisis na ibalik niya yung kinuha niyang kordero. At sinabi po ni Prophet Nathan sa kanya, ikaw ang lalaking yun. Ikaw ang lalaking yun. Aba, ano kaya yung mararamdaman mo? Ikaw na nga yung galit na galit. Ikaw yung hari na nagbigay na ng judgment sa tao na dapat mamatay. Ikaw pala. Tignan mo nga yung katabi mo. Ikaw pala. Iya ba? Magbabago yung mukha mo. Hello? At sabi ni Prophet Nathan sa kanya, ito ang sabi ng Diyos. Binuhusan kita ng langis para maging hari ng Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Haring Saul. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga bahay. Ang kanyang mga asawa, binigay ko sa iyong mga kandungan. Ang Israel at ang Judah ay binigay ko sa iyo. At kung kulang pa sana ito, kung maliit pa sana ito sa iyo, bibigyan pa kita ng higit pa. Bakit mo pinatay si Uriah na Hittyo at kinuha mo ang kanyang asawa? Dahil sa ginawa mong ito, ang iyong sambahayan, ang tabak sa iyong sambahayan ay hindi aalis. At ako'y, sabi niya doon, sabi ng Diyos sa kanya, at ako'y magpapabangon ng kontra sa iyo mula sa iyong sambahayan. Ang kapwa mo, ibibigay ko ang iyong mga asawa sa kanya at kanyang sisipingan. Ginawa mo itong lihim, gagawin ko ito sa buong harapan ng Israel. Mula sa liwanag. At doon po nung marinig ni Haring David yung sinabi na yon ni Prophet Nathan mula sa Diyos, sabi ni David, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako sa Diyos. Ito ang maganda kay King David eh. Nung na-rebuke siya, talagang inaccept na. Talagang alam niya yung pagkakasala niya.
Pagbabasahin niyo po yung Biblia, ang daming mga hari, dahil king nga sila, talagang pinapatay nila po itong mga propeta. Pag may mga message ng Panginoon na ayaw nilang pakinggan at against sa kanila, papatay nila yung propeta. Pero hindi po niya ginawa ito kay Prophet Nathan, kundi sinabi niya, ako'y nagkasala sa Panginoon. Kaya sabi ni Prophet Nathan sa kanya, pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mo at ikaw ay hindi mamamatay. Ang mga hari po, pag nagdi-declare kasi sila, magiging verdict, law na po yun. Pero maawain pa rin ang Diyos. Dahil sabi niya, pinatawad ng Panginoon ang kasalanan mo, pero hindi ka mamamatay. Ngunit, binigyan mo ang dahilan ang mga kaaway ng Panginoon para sirain ka. Ito po na makikita pala natin na pag tayong mga anak ng Diyos, nasa Diyos na nga tayo, pumupunta pa tayo sa kasalanan, nagbibigay tayo ng pintuan sa kaaway para papasok sa ating bahay, sa ating buhay. Hello. So ito po yung background nitong message po na ito. Itong prayer po ni David na ito, mga kapatid. Kaya po ang title po ng aking message na ito ay God, Fixer of Hearts Broken by Sin. Pwede ba niyang sabihin, God, Fixer of Hearts Broken by Sin? Sige, ilagay niyo. Sabihin niyo. Ilagay nyo yan, mga kapatid, sa nasa bahay-bahay, ilagay nyo yan sa comment box ninyo. So, God, fixer of hearts, broken by sin. So, dito po, mga kapatid, na sa kanyang prayer na yun, dun sa 19 verses na yon, nalaman ni David yung proper view niya sa Diyos, na ang Diyos ay compassionate siya, na ang Diyos ay gracious siya, at ang Diyos ay talagang merciful na Diyos siya. Kaya po ang kanyang prayer dito sa verse 10, sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yung steadfast po, ito yung good or faithful spirit na ibig sabihin. Kaya nakita ni David na kahit lihim na ginawa niya yon, itinago na yon sa mga tao, walang nakakaalam. At kahit ganun pa man, ay ang Diyos ay talagang, siya ay compassionate, gracious, at saka merciful. Kaya yung prayer niya talagang, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Na alam niya na ang Diyos ang nagbabago ng puso ng tao. Amen. He changes our hearts to a clean heart. Binabago niya yung puso natin. Amin po ba? Sabihin mo sa katabi mo, binabago niya ang puso ko. Hindi lang binabago niya ang puso natin, kundi binibigyan pa niya ng right spirit. Si King Saul po, nung siya po ay talagang nag-disobey sa order, sinabi ng Diyos kay Prophet Samuel, si Samuel sinabi niya kay King Saul yung bagay na dapat kanyang gawin, nag-disobey po siya. At hindi lang po yun, instead na yung, nandoon yung war at instead na si Samuel ang magsasacrifice para sa Diyos, ay pinakialaman niya yung hindi sa kanya. At magmula na po doon ay mayroon pong evil spirit kay King Saul. Kaya po pag mayroong evil spirit sa kanya, naghanap sila ng manunugtog. At ito po, nahanapan nila itong si David na ito. At si David, pag siya nagtutugtog, ay umaalis po yung masamang espiritu. Nung time na walang lumaban kay Goliath, pati itong hari, takot kay Goliath, pati yung mga sundalong kapatid ni David, takot kay Goliath, walang gusto. Kaya nag-offer pa mismo ang hari na kung sinong papatay sa kanya, ay bibigay ko ang aking anak. Wala. Kundi itong kabataan na si David siyang humarap
pinatay niya si Goliath. Binigay po ni Saul yung kanyang anak na si Michal na maging asawa ni David. Kinuha niya maging kanyang sundalo. Very loyal itong si David. Pero nagkakaroon siya ng jealousy. Natatakot siya. Dahil nakikita niya na talagang kahit saan man pupunta itong si David, nagiging successful siya sa kanyang pinupuntahan. Lumalakas ang mga kasundaluhan na instead na siya ay matuwa, natatakot na siya. Baka ito na ang papalit sa akin. Kaya 3 beses na gusto niyang patayin itong si David. Makikita niyo yung evil spirit na nasa kanya na. Nag-impisa lang po doon sa kanyang disobedience hanggang sa makikita muna nadadagdagan. Kaya alam ni David, kaya po nung siya po ay nagkasala, talagang sabi niya, alam niya na ang Diyos ang magbabago ng puso ng tao to a clean heart and a right spirit, yung tamang espiritu. Amen po ba? Hindi lang yon, sabi doon, paano pa? By His creative power or renewing power of God. Kaya po dito, yung prayer ni David na ito, ay sabi niya, create in me. Partuadum kumakanyak, ija puso niya. Only God can fix a heart that has been broken by the destructive effects of sin. Ang Diyos lang po ang pwedeng aayos sa puso natin na sinira po ng kasalanan, na effect ng kasalanan na ating nagawa. Amen po ba? Proverbs 4:23, sabi po dito, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Hindi po literal na itong puso. Kundi ang tinutukoy po dito na heart ay ang ating subconscious mind, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, what's your heart? Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, what's your heart? Gawin mong personal, I will watch my heart. Amen. Kaya dito mga kapatid, tingnan po natin, dapat alam natin yung proper view natin sa Panginoon, na kung tayo man ay nadapa, nagkasala, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yung iba po nagpapakamatay. Dahil hindi nila mapatawad yung sarili nila sa kanilang ginawa. Talagang nandoon na yung shame sa kanila, guilt sa kanila. Ang ginagawa po nila, nagpapakamatay. Pati po mga Kristiyano, meron po. Ako'y nagugulat noon. Pumunta kami sa Bible study, senior pastor ko. Tapos very active naman yung tatay na yun. Pero dumating yung time, pinatay po niya yung kanyang sarili. Kaya po, dito punta po tayo sa pangalawa, hindi lang yung proper view of God, kundi the rotten fruit of sin. Sabi nyo nga, the rotten fruit of sin. Rotten. Talagang terrible na bunga ng kasalanan. Tignan nyo po yung kalabasa na yan, talagang nabubulok na. Gusto nyo bang ulamin yung nabubulok? Itatapon nyo. Di ba? So, ganyan po ang gagawin po ng kasalanan. Sabi niya dito sa verse 11, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Sabi niya, cast me not away. Pag yung itapon ka talaga, ay talagang worthless na. Nothing na. Wala nang silbi. Pero ito yung prayer ni David. Cast me not away from your presence or take your Holy Spirit from me. Wow. Dahil alam ni King David, nung time po siya na nag-uumpisa na hari, kahit na hindi pa siya hari, kasama niya ang presensya ng Panginoon, kaya nagiging very successful siya. Very successful siya sa kanyang pinupuntahan, paglilid sa mga kasundaluhan, kaya ang daming sumasama sa kanya. Kaya ayaw niyang aalis ang presensya ng Diyos sa kanya. Ito yung kanyang prayer. Hindi lang yon para yung presensya ng Panginoon nagkakaroon ng protection from danger. Amen po ba? From His enemies. At saka yung guidance ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid,
na kung kayo ay nagkasala na dapa, ay dahan-dahan po yan. Unti-unti. Kahit kayo po ay nagsisimba, pero nandiyan pa rin kayo sa kasalanan, makikita mo po ang gagawin ng kasalanan sa buhay mo. Sisirain ang buhay mo, kapatid. Kaya alam ni David, sabi niya, cast me not away from thy presence. So dito po, the rotten fruit of sin, makita po natin dito may distraction. Sabihin nyo nga, distraction. Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, distraction. So dito po, kahit nag-ayuno po siya ng 6 na araw, para doon sa anak nila Bathsheba para hindi mamamatay. Dahil yun po ang nasabi na, ang iyong anak na may papanganak ay mamamatay. Nag-fast siya ng 6 na araw. Ayaw niyang kumain. Pero after 7th day, namatay po pa rin ang bata. Dahil yung purpose niya, bakit siya magfa-fast, baka magbabago pa ang isip ng Panginoon. Pero hindi. Namatay po ang bata na anak ni Bathsheba. Hindi lang yun. Itong si Amnon, ni-rape niya ang kanyang half-sister na si Tamar. Mga kapatid, totoo po na ang Panginoon nagpapatawad. Pero may consequence po yung ating ginawa. Hello? Nagpapatawad ang Panginoon, pero may consequence, may bunga. Kaya ito na po, yung mismong sambahayan ni David, may nangyayari na kung ikaw yung ama, masasaktan ka. Kapatid niya mismo sa ama, ni-rape. Dahil si Tamar, sabi doon, napakaganda rin si Tamar. Kaya itong si Absalom na mismong kapatid niya, itong si Tamar na ito, nagkaroon siya, offended siya. Nagplano na gusto niyang patayin itong si Amnon na ito. Si Amnon kasi na ito ay anak ni Ahinoam. Itong si Absalom at saka si Tamar ay anak naman ito ni Maaka. Kaya ang nangyari po doon, naging successful yung plano niya. Pinatay niya itong si Amnon. 2 na ang namatay na anak ni King David. At itong si Absalom na ito ay talagang gusto niya maging hari. Kaya nandoon siya sa gate. Pag yung mga tao pa lang ng Israel pumapasok papunta sa palasyo, magsusumbong sa hari, sinasalubong niya, siya yung usher. Tinatanong niya, ano ba yung problema? Sinasabi nila, sabi niya, kung ako lang sanang hari, tutugunin ko yung hiling mo na yan. Nakuha po niya yung simpatya ng mga tao. And after that, ginawa po niyang sarili niya na hari. Dinitron niya po ang kanyang sariling ama. At nung malaman po ni Haring David yun, siya po ay umalis sa kanyang trono. At yung ibang advisor po ni David ay pumanig po kay Absalom. At sabi ni advisor na Ahitopel, kay daem dagita, asawa ni Amam. Biruin mo, totoo yung nasabi doon ni Prophet Nathan. Ang iyong mga asawa ay ibibigay ko sa iyong kapwa. Ganun nga ang nangyari. Doon mismo sa roof, in public, talagang sinipingan niya lahat yung mga asawa ng kanyang ama. Hindi lang yon, sabi ng kanyang advisor, habulin mo si David para patayin. Talagang kahit ama niya, dahil sa pagiging hari, gusto na niyang patayin talaga. Yung nga po, nagkaroon ng war against Israel at saka kay David, mga kasundaluhan niya. Si David po talagang meron siya mga mighty warriors. Doon sa 30, nabawasan man siya ng isa, marami pa yung 29. At natalo po itong mga sundalo ni Absalom na ito. Pero bago mangyari doon yung digmaan nila, sabi ni King David, huwag niyong papatayin si Absalom. Mahal pa rin niya yung kanyang anak. Pero itong si Joab talagang pinatay niya. Pinatay pa rin niya. 3 na ang namatay na kanyang anak. So makita po natin dito mga kapatid, sunod-sunod ang nangyayari
na mga tabak sa sambahayan po ni Haring David. Si Adoniya na kanyang anak. Kahit alam niya na yung magiging hari ay itong si Solomon na anak ni Bathsheba, yung pangalawang anak na ni Bathsheba. Sinabi na ni David noon, pinili ng Diyos na si Absalom ang magiging, si Solomon ang magiging papalit sa kanya. Na kahit hindi pa namatay ang kanyang ama, gusto niyang maging hari itong si Adoniya na ito. Pumanig sa kanya si Joab, pumanig si paring Abiatar, ginawa nilang hari. At pinalam kay King David yung nangyari na yon, na kahit hindi pa siya patay ay talagang, ang ginawa na niya ay talagang itinalaganan niya si Solomon na siya ang papalit sa kanya. Pagbabasahin niyo po yung pangyayari na yon ay si Solomon pinatay niya po itong si Adoniya na ito. Kaya makikita po natin yung distraction na mangyayari. Kaya mga kapatid, kayo rin po na naka-experience na kahit ikaw ay naging Kristiyano at ikaw ay talagang nagkasala, makikita mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang apektado, pati na yung pamilya mo. Hello? Kung ikaw ay may asawa, pati yung asawa mo, yung anak mo. Kung ikaw ay anak, pati yung mga magulang mo, apektado. Hindi lang yun, pati yung mga finances mo. Kahit anong sipag mo. Bakit anong sipag ko? Pero mayroon parang dahilan. Binigyan mo ang dahilan, ang kaaway para sirain ang buhay mo. Hindi lang yon na distraction, separation from God. Sabihin nyo nga, separation from God. Sin is absolutely against God. He is holy and desires truth in our inner being. Kaya po ang ating Panginoong Kristo, nung siya po ay nandoon sa cross, na naipako sa cross, at bago po siya mamamatay, meron po siyang tanong sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Father, why have you forsaken me? Dahil nandoon na kay Jesus yung lahat ng kasalanan ng mga tao. Lahat ng mga tao, kinuha na niya. Kaya mismo ang kanyang ama ay tumalikod sa kanya. Dahil ang ama, ang Diyos ay talagang holy siya. Hello, ayaw niya ang kasalanan. Hindi lang yung distraction, separation from God, loss of fellowship. Lagay nyo nga sabihin nyo nga, loss of fellowship. Kayong nandiyan dyan sa online, lagay nyo sa comment box ninyo, loss of fellowship. Mawawala na yung fellowship mo. Mawawala na yung communion mo sa Panginoon. Mawawalan ka na ng ganang manalangin. Mawawalan ka na ng ganang magbasa ng iyong Bible. Ano ba? Mawawalan ka na ng ganang makipag-cell group na kahit tinitiksan ka ng cell leader mo, ini-indyan mo lang. Sorry, busy. Meron palang rason. Tapos, mawawala ka na sa simbahan. I-observe nyo. Ganyan ang mangyayari, paunti-unti. Hanggang sa mawala na sa simbahan. Wala nang gana ring magsimba. Yung iba nga, nagkakaroon lang ng BF and GF, no show na sa simbahan eh. Hello? Wala na sa simbahan, wala na sa cell group. Dahil nagkaroon na ng boyfriend. Alam niyo po dito sa church po natin, dinidiscourage namin kayong mga nag-aaral pa, na para hindi maisturbo ang iyong pag-aaral. Hindi totoo yung pastor inspiration. Parang sa una lang yon, pero alam nyo, holding hands pa yan. Akbay-akbay. Mamaya kiss-kiss sa pisngi, pupunta na dito, kung saan na pupunta. At hanggang sa may mangyari na. Ayun. Ang di makapagtiis, nabubuntis. Ang di makapag-antay, nagiging tatay. Kaya, dinidiscourage namin kayo. Kaya po, kahit pupunta yung mga magulang nyo, nyamat! Gapo dita simbahan nyo, napanti anak ko, nasikukan kitdi. Abay, sulit at isusulong nga pastor. Wala pa namang nagsabi sa amin yon. Pero kung sakaling mayroong aatake sa aming mga magulang ninyo, pwedeng doon siguro yung mga cell leader ninyo, at isasabihin namin, ganito po ang sinabi nyo namin sa anak ninyo,
na kung po pwede, hindi po sila mag-boyfriend, mag-girlfriend pa po. Focus muna sa pag-aaral. There is time for everything. Hello? Makauray kayo, tahan kayo nga madisturbo. Madidisturbo po kayo. Ano na? Nag-aaral ka pa, ano na? Papadidi ka na. Tapos nadagdagan pa, didiam. Wala na ring trabaho rin naman yung tao. Sinong magpapakain? Mama. Dadalhin din sa magulang. Hindi na focus lang yung mga magulang sa mga anak. Nadagdagan pa ng apo. Pati pa yung mga lolo-lula, nagawawirin. Imbis na pa nagtrabaho. Mabain kayo matkuma, ha? Hello? Amen. Kunayo. Pero talagang gusto nyo, ayaw nyong makinig. Wala na kami po doon. Basta sinabi namin yung part namin, sinabi namin yung mga leaders, at least wala po kayong sisisihin. Amen po ba? Hindi lang yon. Ito po produces guilt. Distraction, separation from God, loss of fellowship, produces guilt. Ito po yung guilt is something that does not give you peace and tortures you slowly. Dahan-dahan po nasisirain ka nitong guilt na ito. Merong kapatid noon na talagang, nakita ko sa mukha niya talagang parang ang bigat-bigat. Kaya sabi niya, Pastor, pwede ba tayong mag-usap? Okay. Tapos kininto niya. Nung siya pala ay nag-aral bilang kolehiyo, at sabi niya, nagkaroon siya ng boyfriend. At hindi lang nagkaroon siya ng boyfriend, nag-live-in sila. Nag-live-in. Dahil ang magulang niya ay nasa malayo, nasa probinsya, wala namang nakakaalam. Ang nangyari po doon, nagbunga. Nabuntis po siya. Para hindi malaman ng magulang, gumawa sila ng remedyo, abortion. Naging successful po yung abortion niya. Ang ina, siguro may napapansin ng mga nanay, malakas siguro ang sensor, ano? Hindi niya sinabi na pupunta ako diyan sa Baguio, akyat ako diyan mula probinsya, hindi. Basta sinurpresa niya yung kanyang anak na binisita, nakita po niya yung boyfriend. Nahimatay po siya, butit hindi namatay. Siyempre, ikaw ba naman yung magulang, magpapadala ka? Mama, magpapadala ka ng 10,000 para tuition fee. Iba pala kung saan pala dinadala. Nagkakandahirap yung mga magulang, pero may kaya naman sila. Kayang-kayang ibigay yung ano man yung hilingin niya. Pero nabuhay pa rin naman yung magulang. But kahit nalaman ng kanyang ina, yung pangyayari na yon, pinagpatuloy pa rin nila yung kanilang relasyon. Nagkaroon na buntis muli. Mas matapang na sila eh. Kasi, yung una, nagawa na nilang maipa-abort, successful. Kaya yung pangalawa, pina-abort nila muli. To cut the long story short, nakapagtapos po silang dalawa sa kanilang trabaho at nakapagtrabaho, meron na rin silang anak at siya po ay na-born again. Kaya nung siya po ay na-born again, ay nakikinig siya sa salita ng Panginoon, napapakinggan niya, nandoon yung nakukonvict po siya. At doon po nagkakaroon na siya ng guilt feeling sa past na kanyang nagawa, matagal na kanyang ginawa. Kaya umiiyak siya nung nagkukwento siya sa akin. Kaya sabi ko, unang-una, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At punta ka sa magulang mo, humingi ka ng tawad sa kanila. Sabihin mo yung ginawa mo. Kasi tapos na yan. At siguradong ang magulang mo, maintindihan ka. Kasi magulang mo yan. Huwag mong iaalaw na ang Diablo ay ibabalik sa iyo yung guilt feelings mo na yan dahil yun yung gagamitin niya para hindi ka magpatuloy sa iyong pagiging Kristiyano. So ito po ang gagawin ng rotten fruit of sin. Distraction, separation from God, loss of fellowship, produces guilt.
Kaya po ang kasalanan, kahit sabihin natin na 3 word lang yan, is, ay, in. Napakatindi po yan. Parang isang worm, parang isang bulati sa isang mangga, na kahit kunti lang yan ay talagang sisirain niya yung buong mangga. Hello? Kaya huwag po tayong madisip sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, hangka malilaw iti basol. Lagay mo dyan sa comment box mo, hangka malilaw iti basol. Amen. Pag ang kasalanan po ay hindi po na deal agad-agad yan, ay talagang lalaki at lalaki po yan, sisirain po ang buhay mo. Kaya makita nyo po yung mga taong nandoon sa kasalanan ay talagang hindi lang yung buhay na nasira, pati yung physical nila. Kaya po si Jesus, mayroon po kasing, mayroon din yung sakit na ang cause pala ay kasalanan. Kaya yung pinagaling na isang may sakit, sabi niya, go and sin no more. Umalis ka na at hindi ka na muling magkakasala. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, malaki man o maliit na kasalanan yan, sa Diyos parihas lang. Hello? Awan itidakdakkel nga basol kun basbasit nga basol kun ni Apo Diyos. Palisas. Sabi mo, ilagay mo dyan sa comment box mo, parihas. Parihas mo lang itisangwanan ni Apo Diyos. Kaya, always sana na isik natin yung favor ng Diyos sa atin, na prayer sana natin, create in me a clean heart. Amen. Basit man uno dakkel day nga basol, i-confess natin sa Panginoon. 1 John 1:9 sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 2 Chronicles 7:14 sabi ng Diyos doon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I from heaven will hear them, will forgive their sins, and will heal their land. Amen. Umasidag tayo lang kani Apo Diyos. Huwag tayong aalis, huwag tayong lalayo. Ito ang nakakalungkot sa mga iba na kung sila ay gumawa ng kapalpakan, kasalanan, umaalis sila. Dapat, kagaya tayo ni Haring David, kahit king siya, hindi siya nagkaroon ng pride, kundi talaga nag-humble pa siya sa Panginoon, nag-ayuno pa siya sa Panginoon. Masidag tayo kani Apo Diyos. Merciful ang ating Diyos. Amen. Pangatlo po dito, restoration. Sabi mo sa katabi mo, restoration. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, restoration. Sabi doon, restore unto me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ulitin ko, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ito pong joy of your salvation, ito po yung supernatural manifestation ng Holy Spirit. Righteousness brings rejoicing. Sin brings sorrow. Ulitin ko, righteousness brings rejoicing. Sin brings sorrow. Inom muna ako ng tubig, medyo namagan iti karabukob ko. Sa inyong may baon na tubig, makiinom kayo, matnganda kayong awan, makitilmon kayo lang. Times like this, you need water. Restoration. Salvation brings joy of reconciliation. Ito po yung the joy of possession. Iba po yung joy sa happy o happiness. The joy, so di ako natin yung ragrag o, laglag o. Amen. Nga ni Apo Diyos lang isuti makaitid dita. This joy is lost in participating in sin. Mawawala po itong joy natin kung tayo po ay nasa kasalanan. No adda tayo iti basol maikat dayta. Kaya po tayong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa kasalanan. Temptation, araw-araw po nandiyan yan. Pero kung ayaw natin mawala yung joy sa ating buhay, huwag na tayong makipag-participate o huwag na tayong gumawa o huwag na nating ipagpatuloy na magkasala pa.
Amen. No man can sin and retain his peace of mind. Awan iti tao nga talagang nandoon sa kasalanan tapos mayroon pa rin siyang peace of mind. Garami dak pa iti basol. Di bali, may peace of mind naman sa akin. Wala. Si David naranasan niya eh. Nakita niya yung nangyari na sa buong sambahayan niya. Kung ikaw yung ama talagang umiiyak ka. Pero alam niya yung resulta ng kanyang ginawa. Alam niya yung consequence yung kanyang ginawa. So the joy will be restored by true repentance. Sabi mo sa katabi mo, true repentance. Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, true repentance. So the joy will be restored by true repentance. Ang repentance po, ito po yung talagang nagsisisi ka, na talagang nag-disobey ka sa salita ng Panginoon. Talagang pinalidaang mo ti Holy Spirit. You grieve the Holy Spirit. At meron ka ng desire na mamuhay muli ng pure life. Amen. Kaya po yung repentance ay ito po yung mag-u-turn ka. Pag alam mo na iba na yung papuntahan mo, yung pala kasiraan sa buhay mo, mag-u-turn ka na pabalik sa Panginoon. Amen. Huwag kang mag-stay na magpatuloy. Alam mo na, di bali? Ura impyerno ako nga. Di impyerno ako. Bumalik ka. Amen po ba? Ang kapatawaran po ay hindi po yan ma-obtain kung nandoon pa rin yung kasalanan. Kaya po huwag niyo pong gawitin, ang dami pong gumagamit sa 1 John 1:9. Sabi na, di bali, agbasolak tata, i-confess ko manan numalam. Bigat agbasolak manan, i-confess ko manan. Hindi po. Kung talagang repentance po, bitawan mo na yung kasalanan, bumalik ka na sa Panginoon. Amen. No siya kuman ni Apo Diyos, tik ulak siya. Yeah. Baka pulatak pa yaagong mon. Pero hanmot nga siya ni Apo Diyos. Ang Panginoon, compassionate, gracious, merciful siya. Amen. So God specializes in restoration. So dito po sa verse 13, sabi po niya, then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Ito ang maganda. Kung ikaw pala ay nagkasala, at ikaw sa pagkakasala mo, bumangon ka, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Wow. Pag sa tao siguro, kang mabainde tayo, inaramid mo. Talagang i-down ka, pero sa Diyos ay talagang wala na sa Kanya. Pag kinonfess mo yung kasalanan mo, anumang klaseng kasalanan yan, pinatawad na niya, hinugasan na niya. In the Old Testament, pag sila nagkasala, kumakatay sila ng hayop, dugo ng hayop. Ang nangyayari po doon, natatakpan lang yung kasalanan nila. Pero dito sa bagong tipan, ang dugo ng ating Panginoong Kristo ang siyang mismong maghuhugas sa kasalanan natin. Amen. We are still useful to God. Jacob, ibig sabihin, deceiver. Dinisib niya yung kanyang kapatid. Dinisib niya yung kanyang amang si Esau para makuha niya yung blessing. Pero, ang Diyos ay talagang ginamit pa rin niya itong si Jacob. Pinalitan niya ng pangalan niya from Jacob to Israel. At siya yung naging ama ng 12 patriarchs. Yung 12 tribes. Si Moses, isang murderer, mamamatay tao. Pero ginamit siya ng Diyos para i-deliver niya itong mga Israelita from Egypt doon sa kanilang oppression at saka slavery. Hello. Si Saul, sa New Testament, Saulo, isang persecutor sa mga Kristiyano, sa mga early believers. Pinapatay niya, niharagay niya sa bilangguan. Pero ginamit siya ng Panginoon
para maging apostle of the Gentiles. Amen. Kaya ikaw, anuman yung kapalpakan mo, anuman yung kasalanan mong nagawa, as long as babangon ka sa Panginoon, humingi ka sa Kanya ng kapatawaran, patatawarin ka, at muling ika'y gagamitin niya. Amen po ba? Ang pagbagsak natin, yun ay pwedeng gagamitin ng Panginoon para sa restoration din ng ibang tao. Amen. Ikaw na mag-a-advise sa tao, alam mo kapatid, galing ako dyan. Ganito ang nangyari sa buhay ko nung nandiyan ako. Huwag mo nang ipagpatuloy. Bumalik ka na sa Panginoon. Kaya ang daming makikita natin na, wow, kahit sila man ay bumagsak, nagkasala, ay talagang muli silang bumangon at muling sila'y ginamit ng Panginoon. Amen. Faithfully and earnestly we shall make Him known to others. Na alam natin na ang idudulot ng kasalanan sa buhay natin ay yung kasalanan na nagawa natin sa buhay natin ay yun pa yung talagang mas magbibigay sa atin ng awa din sa mga taong makasalanan para i-restore natin sila. Amen po ba? Alamin natin mga kapatid na ang Diyos siya yung fixer sa ating puso na sinira ng kasalanan. At nakita natin dito yung gagawin ng talagang kasalanan, talagang sisirain niya yung buhay, yung nangyari po kay David na yon, talagang terribly yung nangyari sa kanyang buong sambahayan mismo, mula mismo sa kanyang sambahayan yung mga pangyayari na yon. Ang Diyos i-restore niya po tayo pag meron tayong contrite spirit. Ibig sabihin yung contrite, yung repentant spirit natin or regretful spirit natin. So dito po sa ating Daniel fast, na let go yung focus natin na topic ngayong week, mag-i-end ngayong week na ito, ay anuman yung mga bagay-bagay na mag-meditate lang tayo mga kapatid, na nagawa nating kapalpakan sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw man ay sinaktan ng mga tao at parang napakahirap na ikaw ay magpatawad, patawarin mo na yung tao na yon para ikaw ay ma-release. Dahil kung ikaw ay offended, yan ang gagamitin ng kaaway para muling ibabalik. Gagamit at gagamit siya ng ibang tao para i-offend ka muli. Ako'y nalulungkot po kung minsan, pag may mga conflict dito sa church, ang ginagawa ng iba, umaalis na lang. Lilipat sa ibang church. Pag nakita po ni Taning na yun ang kahinaan mo, yun ang muling gagamitin niya sa iba. Magkakaroon ka rin ng conflict doon sa pinuntahan mo. Ayun, magigising at magigising muli yung offenses mo sa buhay. Ang solusyon po doon mga kapatid, magpatawad ka. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka. Lagay mo dyan sa comment box mo, personal, magpatawad ako. Kaya kahit anumang ginawa sa'yo, pag natuto kang magpatawad, kahit patay na yung tao, o wala dito yung tao, patawarin mo siya. At napakadali na lang na hindi mahirap sa iyong magpatawad kung muling ikaw ay ma-offend. Kung ikaw man ay nagkasala, nakagawa ng mga bagay-bagay, pwedeng hindi alam ng tatay mo, nanay mo, o yung magulang mo. Kung ikaw naman ay magulang, hindi alam ng mga anak mo, yung asawa mo, yung ginagawa mo, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At patatawarin ka ng Panginoon. Ilaw po natin ang Holy Spirit sa ating puso na siyang magsasearch sa puso natin. Huwag po tayong mag-altar call kahit tayo lang po tayo sa ating harapan, sa ating upuan. Kayong nandiyan dyan sa inyong mga bahay-bahay, gusto nyo rin pong tumayo kayo. Kayo ang nakakaalam kung ano man yung mga bagay na nagawa nyo sa buhay. Ialaw natin na ang Diyos ang mag-fix sa buhay natin, mag-aayos sa puso natin, para tayo muling babalik sa Kanya. Awitin po natin yung Create in me a clean heart, O God. Yeah.
a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean. Come on. Ano man yung mga bagay na gawa natin sa Panginoon, i-allow natin yung Holy Spirit na siya yung mag-create ng right spirit within us. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart. Create in me, oh hallelujah. Holy Spirit, touch your people, O God. Purabakamba babababababasike. Purabakanda ya 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 kapapapapapasike. Hallelujah. Heart, O God, and renew the right spirit within me. Touch your people, O God. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Holy Spirit, touch your people. Touch your people, O God. Hallelujah. The joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. For the last time, create in me a clean heart, O God. Renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. And renew the right spirit within me. And renew the right spirit within me. Hallelujah. Ilaw natin yung Holy Spirit na mag-move sa ating kalagitnaan. Come on, touch your people, O God. Holy Spirit, touch your people, O God. Fill your people, O God. Tarigagay mi payapo, ti mapmapno, ti Santo Espiritu mo, God. Fill your people, O God. Oya bakamba ba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 sike. Ura bakanda ya 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 kapapapapakanda. More of you, God. More of you, God. Hallelujah. Come on. Nawatin nyo lang ti Apo nga sagidin na tatayo. Hallelujah. Touch your people, O God. Touch your people, O God. Hurabakamba papapapaparabasiki. Uya baba mama mama baba 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 siki. Ya mama mama mama. Uya baba 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 sekundo. Bakama ya baba baba baba. Hallelujah. Thank you, Lord, for your forgiveness, O God. Thank you, Lord, na maminsan ang kaming unfaithful kami kinka. Ang kaskas di Apo nga faithful ka pa rin ka na kami. Matalik ka kada kami, Apo Diyos. Manangasi ka, Apo.
Naparabor ka, O God. Thank you, Lord Jesus. Kahit ni pa'y kariapo nga mas asidagking ka. Kahit ni pa'y apo nga maamuda ka pa'y apo, Diyos. More of you and less of me. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, O God. And now, Holy Spirit, nang kapay nalpas apo, tinagtitangan mi. Kami ti panagsina-sina mi ka di apo, pansamantala, panagawid mi. Patuloy ka di apo nga ti Santo Espiritu, ti adama kipagadda kada kami apo. Agyaman kami, ti ayat mo kada kami. Kastamot ti parabor ni Apo ming Yesu Kristo. Nga uray pa'y managbasol kami, hindi na iti biyag na, para tunggal maysa kada kami. Thank you, Holy Spirit, ti presensyam, ti tunggal maysa kada kami. Bendisyonam tunggal maysa ngayon may, ti dito nga physical gathering mi. Kastamat apo, kadagiti adaman apo, ti live streaming, iti digital platform apo, nyaman nga lugar, ti ayanda. Bendisyonami da apo, Diyos. Kiyaman kami apo, ti daytoy nga gundaway. Tiyat ti amang, ay so na ngay ayat ka na tayo. Kastamat ti parabor ni Apo ti Kristo, patuloy nga madaka na tayo. Ganti panakikat kadua ti Espiritu Santo. So ti kumuyo ka na tayo, ket amin nga anak niya Apo Diyos ko na dati. Amen. Amen. God bless you po. No, next Sunday, see you next Sunday. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon, iti tunggal maysa kada tayo. So bago po kayo alis, talagang kahit batiin nyo ng ngiti ang inyong mga katabi. Kahit walang shake hands, yan. Siko-siko. At ni Apo Diyos ti makipag-ada tunggal maysa kada tayo. So God bless mga kapatid. Good job, good job. Fasting is God's idea. The most important thing about fasting is to realize that fasting is to be done for a purpose, a God-centered, biblical purpose. When you start to fast, something begins to happen. There's something that brings spiritual release of favor and blessing. Look out. Miracles will come. Favor will come. Blessing will come. God will raise you up. Join us as we begin this year with the 21 days prayer and fasting, starting this January 11 to 31. Been waiting long? Wait no more! Shalom International Ministries welcomes you back to our in-person gatherings. For your safety, we will only have 40 seats available. Reservation starts today at 11 a.m.